mga kapuso, hindi lang po sorpresa ang hatid namin sa inyo. Maghahati din tayo ng kaalaman sa mga kapuso nating estudyante. Ayun. Dahil nga po sa nangyayaring lindol sa Mindanao, dapat maging alerto at maalam tayo sa mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Yes. At nandiyan tayo sa Bagong Silangan Elementary School para si Kaloy at si Ivan ano ituturo sa mga estudyante ano yung mga mark safe para sa lindol. Guys, Daddy Ivan and Kaloy. Kuya Kaloy. Kuya Kaloy. Kuya! Kuya. Good morning! Hello, Nagbabalik hello. po tayo mula dito sa Bagong Silangan Elementary School dito sa Quezon City sa classroom ng grade 6 Malinga. Paano nga natin babatiin yung mga kapuso natin? Okay, 3, 2, 1. Good morning, sir! Good morning! Tulad na... Yan. Yan. Okay, day 3 pa lang. They're working on Mabuhay. it. Oo. Kasi day 3 tayo ng ating school year for 2026-2027. Siyempre, napakataas pa ng energy ng ating mga mag-aaral. Pero bukod sa school presa, Kaloy. Yes, sir, Ivan. Siyempre, meron tayong mahalagang gagawin ngayong umaga. Totoo yan. Ngayong marami kasing yung nagaganap na paglindol sa ibang lugar dito sa ating bansa. Importante yung mga estudyante natin, hindi lang yung natututunan nila sa classroom, pati na rin yung pagiging ready in case man merong abutan sila ng lindol dito sa eskwelahan. So Naku, yung mga estudyante dapat alerto Yes. at may laging handa. Napakalaki pa naman ang school population itong Bagong Silangan. More than 9,000 students po and counting dahil may mga nag-enroll pa. And ito pong paaralan na ito is a mere 104 meters away from the West Valley Fault. Yun, We so- learned. So, napakahalaga na alam ng mga bata, sakaling magkaroon nga ng ganung mga pangyayari, alam nila kung anong gagawin nila so that everybody gets out safe. So ngayong umaga, tuturuan natin yung mga estudyante dito kung ano dapat nilang alam at gawin in case man abutan sila ng lindol dito sa classroom. Pero before yan, Sir Ivan, meron tayo pamimigay sa kanilang personal protective equipment na pwede nilang gamitin in case man mangyari yung May sakuna dala po na yan. tayong So, hard hat ito. for the kids. Yan. So ipamimigay Tanungan natin si, what's your name? Rafaela po. Rafaela. No, it's okay. Rafaela, sige. Ano ang dapat gawin pag nagkaroon ng lindol? Duck, cover, and hold po. Alam mo na ba yun? Naituro na ba sa inyo dati? Opo. Nagpa-practice ba kayo? Nagkakaroon ba kayo ng earthquake drill and you know what to do? Opo, alam ko naman po yung gagawin pag may lindol. Bakit importante na mag-duck, cover, and hold? Sir, get one and pass. Get one and pass. Para po May baon maprotektahan na. po Oo, muna yung ganun. sarili Ginabot. natin. At saka syempre, Bababa muna, ito na lang. number 1 dyan, don't panic. Hindi ba? Don't panic po. Yan. Sige, Rafaela. Thank you, ha? Thank you, thank you. Yan po si Rafaela, isa sa mga estudyante natin. Kailangan kasi dito, Kaloy, maging second nature, eh. Alam naman natin na duck, cover, and hold, duck, cover, and hold. Pero pag nangyayari na, baka mamaya hindi maging Mag-panic, instinctive sa eh. mga bata. Oo. So, very important na magkakaroon tayo ng regular drills. Saka hindi dapat sila ma-distract or kailangan na yung attention nila, alam nila, tsaka very sharp in case mangyari yan. At itong mga hard hats na to, hindi lang to basta-basta helmet. Ito ay certified safety gear na pasok sa international standards. So Yes. pag mabagsakan man ito ng mahigit 5 kilo na weight o anumang object, debris from above, hindi dapat mag-break itong hard hat na ito. So Yes. importante na may suot tayo just in case mangyari man yung At sakuna para na yan. pag-usapan pa natin, Kaloy, itong gagawin nating earthquake drill, makakasama po natin ngayong umaga si Sir Warren na Asmod ng DRRMO. Sir, please Yun. join us. Please join us. Yan, Umaga, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Gita kayo sa... Yan. Po kayo. Yan. Sir Okay. Warren, good Sige, go ahead, sir. Paano ba ang gagawin nating drill this morning? Siyempre bilang pinakamalaking eskwelahan no, in terms of learners population sa buong QC, sinigurado po namin na ang aming mga bata ay alam kung ano ang tamang pagtugon kapag may pagyanig ng lupa. Okay. So alam po nila kapag may alarma, sila po ay mag-duck over and hold, sir. Pagtapos, after ng few seconds na pagyanig, alam din nila kung paano at kailan lalabas at pupunta sa safe holding area. Okay. Yun. So may designate area tayo Opo, for bawat grade students. level po, alam po nila, mga mag-aaral namin teachers, kung saan po ang designated safe holding areas po nila. Ayan, Sir Warren, pwedeng i-demo nyo sa amin kung paano ang tamang gagawin dapat kapag may nangyaring lindol. Ito sa mga estudyante natin mismo. So, Turo no, natin. kapag nagkaroon ng pagyanig, simple Students, lang, listen. dahil meron Listen. tayong helmet, duck, kung wala ka pong
helmet, dapat ang kamay ay nailagay sa ulo. no? Bilang protection mula sa mga falling debris. Sunod tayo, Pagkatapos, students. So, lagay natin yung Ayan. kamay natin dito sa likod. For Hands drop. on your Tayo head. po ay Yan. mag-duck, cover, and hold, no? Drop. Okay, everybody, ano po tayo? Magtago po tayo sa lamesa na matibay para pagkakabuan po natin. Ayan. Ayan. Pagtapos, habang tayo nag-drop, cover, and hold, panatilihin natin ang pagiging mapagmatsyag sa paligid. Baka may mga posibleng pangalib na mga Baka may mga falling debris, Yes, ano? po. Opo, sir. Tsaka, sir, maidagdag ko lang din, very, very important and crucial Yes. yung hindi magpanik Oo, at dapat po orderly, hindi magpanik. ano? Opo. Alam naman natin nakakapanik eh. Yes. Siyempre, yung mga Norm- ayan na. Opo, normal po Narinig yun. na natin Ayan ang na. alarm. So, ano po nangyayari, sir? Yung alarm. Ito na po yung alarma, yung katumbas ng pagyanig, no? Ang sirena. So Okay. dapat ang response dito ay drop, cover, and hold. Kung nakikita niyo mga bata natin nagda-drop, cover, and hold. So, pag tumigil na yung sirena, magkakaroon ulit ng alarma kung hudyat naman para lumabas o mag-evacuate Okay. ang mga bata Sige. sa kanilang safety Okay. areas. Exit tayo, exit. Okay? Okay, class. Exit na Dahan. tayo. Form a line, Wala. students. Lalabas na nga. Safe na po. Sige, Okay. ayan. Sunod-sunod na dapat. Ayan, Pero nakikita dapat, po natin. Yung ibang mga classrooms, nakikita natin, naglalabasan na rin. Orderly, of course. May mga takip sa ulo, yung mga walang hard hat. Pero siyempre, mas maganda may hard hat ang lahat. Ayan. Orderly, napaglabas. Again, yung ganitong procedure na ginagawa natin per room, per class na lumalabas sa eskwelahan, papunta sa kanilang mga evacuation areas, para masiguradong hindi sila magpanic at orderly yung ating Ayan, lalo na- evacuation procedures, Sir, itong drills ano bang dapat natin. gawin kapag ganito, halimbawa, staircase? Kasi baka naman mag-unahan, magka-stampede. So yung mga estudyante natin, kahit sa hagdanan, alam po nila no, ang tamang pagbaba sa hagdan, kahit sa exit po. Aha. Alam po nila yan, alerto po sila, pero kalmado. Yes, napaka-importante talaga Papunta yung... sa ligtas na Sa safety mga area. sa mga ano naman, Kaloy, kasi minsan 'di ba yung magpapakalma sa mga bata lalo na panic situation yung mga guro. Importante yung role ano nila. Ba training natin sa mga guro, sir? Opo, ang mga teachers po natin, alam po ang pagsasanay na ito. Actually, bahagi na ito ng aming kultura tungo sa paghanda para sa kaligtasan in case na tumama yung tinatawag nating big one, sir. Yan. Oo. So ito, ongoing pa rin yung drills natin para sa mga estudyante. May mga designated areas Ayan. na dapat puntahan bawat grade level. So yung grade 5 to 6, doon sila sa Malvar Street assigned. Again, ito mga inaral to, yung locations mismo ng Opo. DRRM na inaral nila yung mismong paaralan at yung area kung saan yung tama at perfect na lugar para saan Ayan. sila Ang mag-evacuate. nakikita natin, parang grade Grade 2. grade Nakita ko two. itong mga batang to. Ito grade Ayan, very good. Grade 4 Grade students. 4 na. Ayan. O, dahan-dahan. Siyempre dapat importante pa rin na safety ang ating priority. Meron din, aside from Malvar Street, meron din yung Lukban Street at Humanity Street. For the rest of the students dito sa eskwelahan na to. So grade 5 and 6 sa Malvar, and then the rest of grade levels ay dun sa Humanity and Lukban Street. Ayan. Again, ito ay inaral ng DRRM. Baka puso, napakahalaga po dahil hindi tulad ng bagyo na nape-predict natin, Opo. nakikita natin yung galaw. Ang lindol ho talagang gulatan to eh. Oo, gulat. So, We never know. importante It can talaga happen. na alam natin ang ating gagawin sakaling mangyari itong mga ganitong sitwasyon. Oy, nag-bless pa. Aba, Good morning. di ba? Mabait na bata. Sa gitna ng drill, hindi nakalimutan Sa maging gitna ng ano. drill, nagmamano pa. Ayan po sila. Respeto. O, ayan, sige. Respeto sa mga nakakatanda. Ingat po kayo. O, ayan mga kapuso, nagpapatuloy po ang ating earthquake drill dito. Babalik tayo mamaya mula dito sa Bagong Silangan Elementary School sa Quezon City. Thank you, sir. Thank you Thank po. you, Sir Warren. Thank you. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.